on Friday, you will have your long exam. Oh, Lord! And Friday? Very long. Friday, ngayong week. Long exam. Long exam. How long? 11 boy, 27 inches. A4. 7 inches, napakahaba naman. Ay! Ako. Sige. Lahat na nag-iingay, pakidiscuss sa lesson natin today. Kayo ang mag-discuss dito, ha? Lahat na nag-iingay. Yan lang ang aking wish for today. Kapag kayo ay maingay, discuss the lesson. Kapag hindi masyado maingay, tahimik kayo. Wala, nagsiharangan talaga kayo. At si ma'am na magsasalita ka. Mamamada naman ako. Okay, so announcement again. Kit. On Friday, we will have Ganun. an Ah, exam. pag ganun yun. On Monday, after that, you will have the graded presentation. So you will be called one by one. May lecture ako. Answer the question. Yan na. So our lesson for today is Beba, post agad ha. Magagawa na agad ako ng reviewer. so drawing aid Showing or pagtulong sa pagguhit sa AutoCAD. So lesson expectation for this lesson is identify the different aids and drawing aids. Number 2, give the function or description of each drawing aid. And number 3, hindi niyan who will fulfill. I know that you can fulfill the number 1 and number 2, not the number 3. Some of you may be, but definitely not all of you. Oh, no. Dahil isa sa pinakamahirap na theory, dinanas kayo ang ICT. Yes. O, yan. Wala na kayo doon. O, ang ingay. Warning number 2, pag dumating ako ng warning number 3, promise kayo ang mag-discuss nito at ibibigay or ipapakita nyo sa classmates nyo kung paano yan ginagawa. Pag hindi nyo nagawa, bahala na si Lord sa inyo sa first chapter. Dahil ibablock talaga ang aking. So, introduction to this lesson. So, drawing with our hand is just like drawing on a drawing board. So, some of you may have seen a drawing board. Some are not. So, ang drawing board ay para ano yung mga architect. Ayun yun. So, most yung members of United Design assume that they will need to learn how to draw all over again. It is not. Kung paano kayo nag-drawing manually, parang ganun din kay AutoCAD. Ano ang difference? Computer na lang ang gagamitin nyo. But, yung mga sukat natin, the way we draw, the way output looks like, it is the same. Now, ano ba ang ginagamit nyo sa pag-drawing manually? Pencil. Pencil, square, ruler, triangle, protractor, pedicure, compass, divider, eraser, di ba? So, those tools are actually drawing aids. Meron siyang katumbas kay AutoCAD. So, ipapakita ko sa inyo ang mga katumbas kay AutoCAD na mga ginamit yung tools noong kayo ay nag-drawing pa, nag-design kayo, maliban doon sa hindi drafting, sorry. So, ang drawing aid panel natin ay located somewhere here. So, sa atin, sa version ng account natin, dito siya nakalocate. So, dito, sa version ng 2014, dito siya nakalocate. Dito kayo tumigil. So, sa mukha ko, gawagawa na naman ako. Ayan. Kita? So, dito yung atin. O, eto siya, paano na sabihin. Ayan, no? So, yung sa ibang version na dito, di ba? Ito yung sa
2021. The other version, this one is 2014. Because itong picture na ito ay yung picture ng dating laptop. Itong lesson na to ay matagal ko na rin. Recycle siya. Reuse. Mukha ba akong masipag gumawa ng gumawa? Hindi po. Ayoko na magpapakita. Ayun na, napapakita ko na lang. So, number 1, drawing A. The ortho or orthogonal of some of you. Maybe most of you are familiar with this drawing A. Ito yung tinatawag na FA. Hindi. Vertical, perfect vertical, and perfect horizontal. So, ortho is short for orthogonal. That is not ano yung ortho, meaning ng ortho sa inyo, may Jonah? Meron. Bakit kayo? Meron sinabi sa inyo, nakalimutan ko na lang. Wala, ma'am. Bakit yung kabanding? Meron gagawin, wala rin. Orthogonal lang. Remember this, it is not orthographic. Orthographic. It's not orthographic drawing, but orthogonal. Hindi orthographic drawing. Orthogonal. Ay, buto-buto. Oo. Pag nabalihan pa sa orthopedic, ito pupunta. Mabalihan nyo na makilala niya ang ortho. Ready? O yan ha. Which means either vertical or horizontal. So like other option, the search bar, ortho is not really a command. It is not a command. It is a drawing mode. Mode siya, hindi siya belong sa drawing command, hindi siya belong sa editing command. It is a mode. Okay? Mode. Ayan, ortho mode. Kaya nga mode. So you can tag it on 3 ways. Number 1, using the command line bar. Number 2, icon. And number 3 is the function key or FA. Okay? So, sa command, you type ortho. It is turn on or off. Sa icon, ito ang itsura ng icon niya. Ayun, mukhang perpendicular side. Yan. So, dito sa ating drawing or picture, sa tingin nyo, naka-on siya or naka-off? Yan, alam naman pala. Pag walang kulay na blue, it is off. Pag meron, then it is on. Okay? So, kanyang function key is FA. Ang kanyang command is ortho. Okay? So, pakita ko na sa inyo kung ano ang ortho. So, ito yung ating icon na ortho. Is it turned on? No. No. So, let's turn it on using the icon. Let's turn it off using the command line bar. Naka-on or off? Natin. Diba? Ay. So, let's turn it on again using function key A. Naka-on na ba? Okay. So, ganito ang ortho. You will, if you use that online command, then you will create a perfect vertical or horizontal lines. Now, doon lang pa sa linya siya na gagamit. No, you can actually use that moving objects. So if it's turned on, you will perfectly move your object vertically and horizontally. Kita? Now, if it is turned off, si ortho ay hindi maselan. Kung meron kayong command na ginagamit as of the moment, okay lang na i-cover on and off niyo siya. Wala siyang pake. Hindi mawawala yung command nyo. As you can see, I have a command here, move. And I can toggle the ortho on or off. Diba? Because it is not, again, it is not a command. It is a mode. Okay? So, ayan. That is ortho on and off. Ngayon, paano kung wala dito yung icon? Ano ang gagawin natin? Dito kayo tumingin. Huwag kung saan-saan. Kumindat pa. Ayun. Alright. Oo nga, ayun, mumuso ka pa. Dito nga kayo tumingin. Bray. Ayan. Bungol talaga. Dito. Sabi ko, mga marites talaga kayo, may tulad pa.
Kit. Dito ang tingin sa TV. O, paano kung wala yan? Ito sa customization, hanapin yung ortho mode. Pag yan ay naka-uncheck, then mawawala yung kanyang icon. So, check it to have the icon on display. Kita? So, that is ortho. Any question about ortho? Ano ang katumbas sa tingin nyo ng ortho sa drawing tools? Triangle. Tools. Triangle. Square. Very Square. good. Feathering. Ruler. Because triangle. Same. Why? Square and triangle combined. Nakakagawa kayo lang. Vertical lang. What's yung protractor? Hindi. May na naman din yun ah. Hindi ka na. Hindi. Mamaya sasabihin sa'yo kung bakit. Di naman makailangan. Hindi. Sasabihin sa'yo. Magpapaliwanag ako. Hinala kayo. Oh, next. Next. Drawing aid is the drawing grid. So the drawing grid is a regular pattern of dots displayed on the screen which acts as visual aid. Okay. It is equivalent having a sheet of graph or graphing paper behind the drawing. Have you used tracing paper? Yes. Yes. So tracing paper actually is a semi-transparent paper where you can see yung nasa ilalim nyo. Kaya ang tawag sa kanya ay tracing paper. All you need to know is trace on it. Diba? Medyo mahal yun. Now, si drawing grid is yung nilalagay natin if you are an architect or engineer or draftsman. Sometimes meron na kami tinatawag na answer sheet. Shit. Answer sheet. Double sheet. Answer sheet. So yung sheet na yun ay malaking graphing paper. So ano ba itsura ng graphing paper? It's like grids. Kita niyo yan? May mga grid tayo. Graphing Diba? paper. So, AutoCAD actually is a big, endless, infinite graphing paper. Ayan, nagpagkalang sila. Malapit-lapit na ako mag-learn number 3. So, siya si drawing grid. Now, ito ang itsura niya sa icon. And this one is the paper key. F7 or function key 7. So, katulad ni Ortho, pwede rin sa tatlong paraan. Using the command line bar, just type grid, using the icon, and using the function key 7. Now, eto siya. Ano yan? So, that is your drawing grid. Naka-turn lang siya. Kulay blue, di ba? Kita niyo ang grids, di ba? Now, turn on nyo. Wala. Meron talaga sa inyo, nagtanong sa akin, Ma'am, nawala yung guhit. Meron talaga. Hinihiyaw pa niya yun eh. O, na-stress ako. Huwag mo nang pakailaman ng guhit. Sabi ko gano'n, mag-drawing ka dyan. Bakit? Dahil doon sa activity natin, hindi mo kailangan ng grid. That's why, malalaman nyo. Wait lang. O, dalawa na kayo mag-i-explainan ko. Sige lang. Why? Bray. So, Ulo ang mo. grades natin, basic yan. Pero depende sa pangangailangan. Doon sa activity natin previously, ang grades hindi kailangan. Bakit? Puro bilog yun. Puro art. Diba? Ayun. Ay, very good. Yan. Yung Okay, pa. turn off that. So, Ayan. ano mapapansin nyo sa aking grade? Pansinin ang grade. Yan. Ano ang karakteristik, basically, ng ating grade? Meron tayong manipis at merong makapal. So, ang tawag dyan ay major at minor grade. So, alin din ang major? Yung minor ay manipis. Mamaya explain ko sa inyo kung paano yan napapalaki o napapaliit o napaparami. Kaya na yan. Zoom in, oh. Napaparami yan.
Same as you and you. Yan. Okay. Setting the grid limits. Papasok ko sa inyo kung gusto yung picturean. Pwede yung picturean. But the limits actually, I will explain it to you na lang. Limits, as I mentioned, ang grid drawing line natin, drawing area natin Nagulat si is Sal. infinite. So, you are putting only a certain area wherein yung grid natin ay present. Ibig sabihin, nalilimitahan nyo ang spasyo na pwede nyo paglakihan ng drawing. So, ayan yung ating command. So, wala siyang function key. Okay, let's have the next command or next drawing aid, which is the snap mode. So, snap mode takes a command one step further than drawing more. So, snap mode turned on, the command only allows you to pick points which lie on a regular. Sino ang kumag dito na tumaas ng kamay? Doon nag-activity. Dahil sa lahat ng section ko, meron laging isa, dalawa, na nagtataas ng kamay at nagsasabi, Ma'am! Naglalag ang laptop! Meron na nagkarinig niyo, di ba dati? Ma'am, naglalag po ang laptop. Ayaw na po gumalaw. Ma'am, ayaw mag-activate ng command. Yan! Makiyuman kayo. Ito ang snap mode. Ito ang dahilan. Hindi naglalag ang laptop nyo. Ang nangyayari lang is naka-turn on ang snap mode. So, si snap mode ay laging katabi ni green display. Hindi kayo maliligaw dyan. Hindi yan nag-iiwalay. Sana all. Sana all. Oh, it's fine na. Now, the function key for grid snap mode is F9 and the command is snap. Tatlo ulit. Snap for the command line bar. Bray, ulo mo, Diyos ko po. Yung function key 9. Yung ulo. Ito ang nagaganap sa inyong grid snap. Ulo mo, Nakatay na ganun. sa grid snap natin. Video nga na eh. Hindi, ayan Sa pag-video siya, oh. rin. Huwag, pangat kayo mag-video. Nakatay mo na? Pag-video ko isang beses yan, ang pangat ang uwang, gulo-gulo. Ito yung instances where Nagalaw kasi sila eh, na ano. ang nagaganap is Alam. tinatawag nyo ang attention camera stand. Oh, Tumingin dapat kayo meron pa. dito. Yun. Sabi nyo, Ma'am, naglalag po. Ito na. O, ganito ang nangyayari. Ma'am, naglalag. O, F9. Naglalag ba siya? F9. Ano ba napapansin niyo? Saan pumupunta yung cursor? Intersection. Yung mga Intersection. sulok, di ba? O, yan. Click. Can we create a perfect square here? O, yan. O, ano nakakapansin? Now, I will create actually a rectangle. Walang sukat-sukat to ha. I will create a rectangle with a dimension of 50 by 30. So I will use a line 50, 30. Nahirapan ba ako doon? Pinatay ko. Bakit? Teka lang, wait lang. Sa tingin nyo, 50 by 30 ba ito? Oh, what is the value per distance na linya? 10. 10. Tama kaya yun? Opo. Tingnan natin. Is 50 by 30. Paano nyo malalaman ang spacing ng inyong grid? Ito, sa tabi niya. Nakita yung drop-down menu yun? Click on it. Snap setting. Ayun, snap and spacing is 10. 10 by 10. Ayun, ang grid spacing. 10 and 10. So, fade your line in every 5 line.
Ilan na ang nakalagay sa box na major line? 10 lines. Very good. Or 10 packs. Okay? So, pagmasdan, ilan na? Ayun, no? 10 na. Then, the major line. Diba? Naintindihan? O, paano kung binago ko itong ating spacing na 12? Yan. Automatic, magiging 12 dito. Why? Kita nyo? Ang ating bang snap may pupunta doon sa sulok. Sulok-sulok. No? Ha? Hindi. O, pagmasdan, line. Ano napapansin? Wala na sa sulok-sulok. Because yung ating distansya ay 12 na. 10 lang ang ating snap move. So, paano natin siya mapupunta doon again sa sulok-sulok? Ay, ako nalimitan ko kayong pwersa kayo dyan, ha? Kanina pa kayo. Yan. Bray, chismosa ka. Sud ka. Pagmasdan. Paano kung pinagawa ka ito? Ano kaya kung yung inyong kasama ito? Graded recitation ay hindi ko na graded recitation. Actual na lang. Babagsak na. Well, okay. Nagaan. O yan, sakto na yan. Kita nyo? Ganda? So, ayan yun. Diba? Kita na. Nila? Yes. Now, answering sino yung hindi, sa'yo muna. Diba, bakit mo yung, ma'am, bakit hindi natin gagamitin yung grade lines? O, alam mo na. Alam mo na. Pwede bang gamitin yun? Yes, okay. Para siya naglalaro. Para siya naglalaro. Diba? O, you can do that. Pero kapag nilagay nila, magawa yan. Hindi, alam mo yan. Bawat step niyan is 10 or 12. 36 yan. Diba? O baka naman sabihin nyo, niloloko ko kayo. O, measure. O, diba? 36. Kita niyo yan, parang natanong yan. Ramdam niyo yan. Yan. Ramdam niyo yan. Okay na. O, sa kanya naman, ito na sunod. The object snap, ay hindi ko pala. Object snap. Ano oras tayo? 150. Malayo pa. Okay, object snap, o yung tinatawag natin, O-snap. So, object snap, object snap, or O-snap for short, are drawing aids, which are used in conjunction. Nagigigil talaga ako dito. Pag sinabing conjunction, Nagigil lang. kasama ng other commands. So, ginagamit lang siya kapag merong command kayong ginagamit. Nangyayari, nakikita niyo lang siya kapag meron kayong command na turn on or ginagamit. Ano yun? Halimbawa, ito muna. Ito ang O-snap. Ayan. So, tatlo rin siya. O-snap or the command line bar. Command line bar. Then, icon. This is the icon. Then, ano yung pangatlo? Function key. Nakalagay ba ang function key dyan? No. F3. Yeah. O, ito na. So, ito ang tinatawag natin O-snap. Hindi nyo makikita unlike grade snap or grade display or yung ating ortho, hindi nyo mararamdaman si O-snap hanggat walang active command. O, naka-on siya, di ba? So, if you put a line and you want to draw a line, sabay mo yan dyan, na nakaduktong dyan, then makikita nyo yung O-snap. Ano ba ang O-snap? Yan yung mga nakikita nyo dati. Endpoint, perpendicular, tangent, midpoint, center point. Those are object snaps. Tinatawag.
Ilang object snap ba tayo meron? Tingin dito. Click. Ayan, ang mga snap. So, paano nyo makikita ang symbol niya? Endpoint is square, midpoint is triangle, center. Sometimes cross, sometimes bilog. Geometric center is bilog only. Lobes is bilog na may ganon. We have the quadrant, mukha siyang diamond. Intersection, X. Extension, like line, pero irregular. Insertion, like that. Perpendicular, nakita nyo na to, letter F. Tangent, nakita nyo na rin yun, bilog may linya sa taas. We have the nearest, pinakamalapit, kita nyo rin yan. And many more. Now, click OK, kung nakita na. Halimbawa, gagawa ka ba niya? Walang sukat. Sabihin mo naman, nagdadaya naman ng buhay nyo. Hindi ko sinukatan yan, ha? Hindi rin malalaman sukat yan. Gusto ko gumawa ng circle without using the 2 point. Eksakto-sakto sa linyang to. Anong gagawin ko? Enter. Saan kita drawing? Sa line. Saan parte ng line? Center. Sa center ng line. O yung tinatawag na midpoint. Paano malalaman ng midpoint yan? Yung lang sukat. O, hanap. Midpoint. Ayun. Nakita tayo, guys? Click on it. That is the midpoint. Ayun, ang endpoint. Square. Sakto ba? And sakto. Kita? Yes. That is the object snap. If you want to toggle it on off, F3. Kita nyo? Nag-off na siya. F3, 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 F3. Naintindihan? Ang object snap. May gusto kong dugtong dito, saktong-sakto. Kapag naka-off siya, tingin nyo, may dudugtong ko agad to. Hindi tayo din. Wow! Sakto ba? Hindi yan sakto. Lagpas, di ba? Hindi ka rin nasasakto. Promise, hindi ko pa nagawa. From 18 years old na nag-auto ako hanggang ngayon, 39 na ako. Hindi ko pa nagawa, masakto yan na hindi naka-on ang object snap. Alright. Malapit, F3, endpoint, or quadrant. Sakto yan. Kita niyo yan, dugtong na dugtong yan. Misleading niyo yan. Diba? Okay na? Okay na! Ay, mga ilaw na sa sulok na yan. Kanina pa talaga kayo. Mag-report na. Okay din. Okay na! Okay na! Okay na! Okay na ba? So ano katumbas ni Oscar sa ating pangkaraniwang? Ano tawag doon? Compass, pwede? Ruler, pwede? Meron pa siya. Mukha rin siya compass. Ano tawag doon? Sasakay ko kayo yung mga compass. Kailan ka nagmukha ang compass ang triangle? Sabihin mo sa akin! Divider! Divider! Yung may maraming circle, pwede yun. Yung isang laser na Oh, next! Ito na, sagot sa iyong katanungan. Polar tracking. Sabi niya, ma'am, pwede na bang yung katumbas ng ortho ay tractor? Hindi, ito, katumbas ng tractor. Pinigil ako sa'yo. Okay, tingin dito. Mga cute. Sipay.
nyo, pero sa akin kayo nakatulong. Pero nagkukwentuhan kayo. Talaga ako, di ko na Diba? Isa kang nasubo ka, hindi ako pinanganak kahapon, yung mga ginawa niya, ginawa ko na rin. Akala niyo ba may nanuloko ngayon teacher dito? Wala talaga. Pinagbibigyan lang kayo dahil yan ay parte ng inyong kabataan. Ay, magre-report. Ay, ito na sa likod niya. Polar tracking sa midline quarto. Ayan, di ba? But in steroid. Ano ba? Steroids. Ano yung active na active? Parang nakadroga? Ganun. Parang powerful mo? Hoy! Ilang direction meron ng orto? 3. Saksak! Sakay pa! Vertical lang talaga yun. Tapos ka, di ba? Wala ka lang. Wala. Good luck sa inyo. Oh, quiet na. 1, 2. Yan. O, sabi niya yung steroids. O, pagmaskan natin. Ang polar tracking ay tinatawag na polar tracking because it creates track line. Meron siyang ginagawang parang invisible line or tinatawag na track line. Now, bakit siya kinumpara kay ortho mode? Si ortho may dalawa, vertical and horizontal. Si polar tracking, unlimited. Pwede kayo mag-set diyan ng kahit anong anggulong itatrack niya. Perfect. For example, pakita ko muna sa inyo. Si polar tracking ay ang pizza. Ayan. Hindi kayo magkakamali. Mukha lang siyang pizza. Ayan. So, ang kanyang command is polar. Keyboard is F10. Pakita ko sa inyo ang diferensya. Tingnan mo na ito. Tingnan. Ito si polar tracking. Nakikita? So, how to turn on polar? Tumingin kayo dito. Ayan na naman. Tingin mo na. O, ito si polar tracking. As you can see, it is turn off. Diba? Teka, video mo. Pagmasdan, kapag tinurn on ko na siya, tumingin nga kayo dito. Click. Pagmasdan ha. 1, 2. 1, 2. Ayan. Ano nangyari? Nagwala ang? Ano ma'am? Yung Nawala ang orto. Okay. Every time na ita-turn on yung isa, pag-turn off ang kabila. So ano ang diferensya ni orto at ni polar tracking? So let me show you live. Okay, orto muna tayo. Good. Read. Dalawa lang, horizontal and vertical, right? Now, kay polar tracking tayo, live. Okay? Perfect din ba ang kanyang vertical? Ayan yung polar track niya. Nakikita nyo? Click on that. Perfect din ba ang horizontal? Ay, ano napapansin nyo? Nagkakaroon siya ng snap. So, you can set that snap. Ayun, sa ano niya. So, halimbawa, 45 degrees. Nakita niyo yun? So, ito, 45 degrees. This is a line. Snap at 45 degrees. This is a line. Snap at 135 degrees. And this one is... I did. Ano ba?
natin na sineset. Tracking. For example, you want a line with 9 degrees. Line, click increment, click OK. Ano napansin? 0, 9, 27, 36, 45, increment of 9 degrees. That's why it's flat ortho on steroids. Pwede kayo maglagay ng iba't ibang anggulo. May question kay Polar.